Yung totoong mayaman, kadalasan hindi mo mapapansin. Tahimik, simple, walang flex sa social media. Pero habang ang iba todo post ng luho, sila naman tuloy-tuloy ang ipon at investments. So bakit nga ba tahimik ang totoong mayaman? At anong wealth habits at money mindset ang pwede nating gayahin dito sa Pilipinas? Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin muna talaga natin to kasi dito nagsisimula ang kalituhan ng maraming tao. Madalas iniisip natin na pareho lang ang mayaman at mukhang mayaman. Pero sa totoong buhay, magkaiba sila. Yung mukhang mayaman, sigurado nakita mo na yan. Naka-latest na cellphone, laging naka-branded mula ulo hanggang paa. Palaging may bagong bili, bagong upgrade, bagong post sa social media. Kapag tiningnan mo sa labas, parang ang ganda ng buhay. Pero ang hindi natin nakikita, madalas kulang sa savings. Walang emergency fund at halos walang investments. Minsan pa nga baon sa utang kasi kailangan nilang sabayan yung lifestyle na ipinapakita nila. Samantalang yung totoong mayaman, ibang-iba ang galawan. Hindi sila agad napapansin. Simple lang manamit, minsan parang ordinaryong tao lang. Walang flex, walang yabang, walang kailangang patunayan online. Pero kapag tiningnan mo ang likod ng eksena, may asset sila na nagge-generate ng value. May investments na pinapalago nila over time. At may steady na income na pumapasok kahit hindi sila maingay. At alam mo kung bakit ganoon sila? Kasi hindi nila kailangan magpa-impress. Hindi nila kailangan ipakita sa iba na okay sila. Secured na sila financially at kampante sila doon. Marami sa kanila mas importante ang tahimik na progreso kaysa sa maingay na papuri. Ngayon pag-usapan natin kung bakit talaga hindi maingay ang totoong mayaman. Hindi ito dahil sa pagiging suplado o may tinatago, kundi dahil may malinaw silang dahilan. Ang una, security. Kapag alam ng lahat na may pera ka, mas nagiging komplikado ang buhay mo. Biglang dumarami ang utang. May mga manghihingi ng tulong na hindi mo naman kayang tulungan palagi. May inggit, may pressure, at minsan may risk pa sa safety mo at ng pamilya mo. Kaya ang totoong mayaman, mas pinipili nilang manahimik. Hindi dahil sa madamot, kundi dahil sa proteksyon para sa sarili at sa pera na pinaghihirapan nila. Pangalawa, focus. Hindi nila inuubos ang oras kakakuha ng likes, comments o approval ng ibang tao. Hindi sila abala sa kung anong iisipin ng iba. Inuubos nila ang oras sa decision making, anong gagastusan, anong iiwasan at anong desisyon ang magpapalago pa ng pera nila in the long run. At pangatlo, discipline. Alam ng totoong mayaman na ang sobrang ingay ay distraction. Mas maraming ingay, mas maraming pressure. Mas maraming pressure, mas maraming maling desisyon. Kaya para sa kanila, ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Advantage to. Mas malinaw ang isip, mas kontrolado ang galaw at mas maayos ang pagbuo ng yaman. Ngayon naman pag-usapan natin ang ilan sa mga wealth habits ng mga tahimik na mayayaman. Hindi ito secret techniques o komplikadong strategy. Simple lang sila pero consistent. Una, hindi sila impulse buyers. Hindi sila basta bumibili dahil uso, sale, o dahil may bagong labas. Bago sila gumastos, tinatanong muna nila ang sarili nila, kailangan ko ba talaga to? May value ba ito sa long term? At kung ang sagot ay hindi, madalas lang para sa kanila na umiwas. Pangalawa, may malinaw silang financial system. Alam nila kung saan napupunta ang pera nila. May budgeting, may savings, at may investing. Kahit simple lang. Hindi perpekto pero may sistema. At dahil may sistema, mas kontrolado nila ang pera, hindi baliktad. Pangatlo, long-term thinker sila. Hindi sila naghahabol ng mabilisang kita o quick win. Mas importante sa kanila ang steady progress at consistency.
Mas okay sa kanila ang dahan-dahan pero tuloy-tuloy kaysa mabilis pero puno ng risk. At pang-apat, pinapagana nila ang pera, hindi katawan lang. Hindi lang oras at lakas ang puhunan nila. Gumagamit sila ng investments, negosyo, at skills para kumita ang pera kahit hindi sila palaging nagtatrabaho. Para sa kanila, ang goal ay hindi lang kumita, kundi mag-build ng system na patuloy na gumagana kahit tahimik lang sila. Dito na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi, ang money mindset ng totoong mayaman. Ito talaga ang malaking kaibahan nila kumpara sa karamihan. Kadalasan ganito ang tanong ng maraming tao. Magkano ang kikitain ko ngayon? Anong trabaho? Anong sideline? Anong racket ang pwede para may pera agad? Pero ang totoong mayaman, iba ang tanong nila. Mas iniisip nila, paano kikita ang pera ko kahit tulog ako? Paano kikita kahit hindi ako palaging nandyan? Hindi sila nakafocus sa status, kung anong sasakyan ang hawak nila o anong tingin ng iba sa kanila. Mas nakafocus sila sa cash flow, sa assets na tuloy-tuloy ang kita. At sa leverage, yung paggamit ng sistema, ng tao o kapital para lumaki ang epekto ng oras nila. At higit sa lahat, hindi nila minamadali ang yaman. Alam nila na ang totoong wealth ay hindi instant. Hindi ito hinahabol o minamadali. Ito ay binubuo, dahan-dahan, may disiplina, at may malinaw na direksyon. Para sa kanila, mas mahalaga ang tamang mindset ngayon kaysa sa mabilis na resulta bukas. May simpleng rule of thumb ang maraming mayaman pagdating sa pera. Bago sila gumastos, tinatanong muna nila ang sarili nila. Magbabalik ba ito ng income o long-term value? Kung ang sagot ay hindi, ibig sabihin, bawal agad. Pero pinag-iisipan muna nila. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil intentional sila sa bawat desisyon sa pera. Malinaw sa kanila ang pagkakaiba ng spending at investing. Spending para sa comfort? Oo. Para sa kalusugan, oras at peace of mind, sulit yon. Pero spending para magpa-impress, para lang may maipost o para lang may mapatunayan, dyan sila umaatras. Kaya imbis na unahin ang luho, investing ang inuuna nila. Nag-i-invest sila sa skills na nagpapataas ng kita, sa negosyo na pwedeng lumago over time, sa assets na pwedeng magbigay ng cash flow, at sa financial education. Kasi alam nila na mas magaling ang desisyon kapag mas mataas ang kaalaman. Para sa totoong mayaman, ang pera ay hindi basta ginagastos. Pinapalaki ito ng may direksyon at mas malinaw na layunin. Isa sa pinaka-underrated na habits ng totoong mayaman ay privacy. Hindi ito madalas pinag-uusapan pero sobrang importante nito. Simple lang ang prinsipyo nila. Hindi lahat kailangan i-post at hindi lahat kailangan ipaalam. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil alam nila na mas maayos ang galaw kapag tahimik. Kapag tahimik ka sa pera, mas konti ang pressure. Walang kailangang patunayan. Walang expectations mula sa ibang tao. Mas malinaw din ang desisyon. Hindi ka naapektuhan ng opinyon ng iba. Hindi ka napipilit gumastos o magdesisyon dahil lang may nakatingin. At higit sa lahat, mas protektado ang pera mo. Mas kaunti ang risk, mas kaunti ang abala, at mas kontrolado ang direksyon ng yaman mo. Para sa totoong mayaman, ang pagiging tahimik ay hindi kawalan. Ito ay kontrol. At kapag kontrolado mo ang pera mo, mas malayo ang mararating mo. Ito naman ang bahagi na medyo masakit pakinggan pero importante. Ito ang karaniwang money mistakes kung bakit hindi talaga yumayaman ang karamihan. Una, lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita, sabay taas din ang gastos. Mas mahal na kape, mas mahal na phone, mas mahal na lifestyle. Walang masama sa pag-i-enjoy. Pero kapag lahat ng dagdag na kita ay napupunta sa gastos, wala talagang matitira sa yaman. Pangalawa, utang para sa luho.
Utang para sa bagay na hindi naman kumikita. Gamit ngayon, bayad mamaya. Pero may interes. Sa huli, hindi lang pera ang nawawala, pati peace of mind. Pangatlo, paghahabol ng validation. Gastos para may maipakita, para masabi na successful. Pero ang totoo, ang validation ay hindi nagpapalaki ng savings o investments. At pang-apat, kakulangan sa financial planning. Walang malinaw na plano kung saan pupunta ang pera. Bahala na buwan-buwan. Umaasa na lang sa aayos din yan. At dito, mahalagang tandaan. Hindi kakulangan sa kita ang madalas na problema. Maraming kumikita ng sapat, pero hindi yumayaman. Ang tunay na problema, kakulangan sa tamang mindset at disiplina sa pera. Kung may isang takeaway ka sa video na to, ito yon. Hindi kailangang maingay para yumaman. Hindi kailangan mag-flex para maging successful. Minsan, ang pinakamatalinong galaw sa pera ay ang manahimik, mag-focus, at mag-build. Dahil kadalasan, ang totoong mayaman, hindi mo mapapansin agad.